Isang pamilyar na tunog ng mensahe mula sa cellphone ang gumising kay Samantha. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Agad siyang sinalubong ng nakakasilaw na liwanag mula sa malaking bintana at ang sakit ng ulo na tila binibiyak ang kanyang bungo. Hindi niya ito kwarto. Ang malambot na kama, ang puting kumot na may amoy ng mamahaling pabango, ang malawak na espasyo, nasa isang hotel room siya. Napaupo siya bigla, hawak ang kumot sa kanyang dibdib. Suot pa rin niya ang kanyang damit pang opisina mula kahapon, gusot-gusot na ito at amoy alak. Anong nangyari? Ang huli niyang natatandaan ay ang event ng kumpanya. Si Sir Kenzo, ang sis nila, ay nalasing. Bilang kanyang executive secretary, tungkulin niyang tulungan ito. Iyon lang. Tungkulin niya lang iyon. Muling tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito mula sa bedside table na nanginginig ang kamay. Sunod-sunod na mensahe mula sa kanyang mga katrabaho. Mga link ng balita. Binuksan niya ang isa. Isang malaking litrato ang bumungad sa kanya. Isang litratong malabo, tila kuha mula sa malayo, ngunit malinaw na siya at si Kenzo de la Vega iyon. Nakasandal ang ulo ni Kenzo sa kanyang balikat, at ang isang kamay nito ay nakahawak sa kanyang baywang habang papasok sila sa lobby ng hotel na ito. Ngunit ang pinakanagpatigil sa kanyang paghinga ay ang headline na nakasulat sa malalaking letra, "Shocking." Milyonaryong CEO na si Kenzo de la Vega, na huling may secret affair sa kanyang sexing sekretarya. Parang binuhusan ng nagielong tubig ang buong katawan ni Samantha. Nabitawan niya ang cellphone. Umalingaw sa pandinig niya ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Hindi. Hindi ito totoo. Isa itong masamang panaginip. Sinampal niya ang kanyang pisngi, umaasang magigising siya, ngunit ang sakit na naramdaman niya ay nagpatunay lang na lahat ay totoo. Isa-isa niyang pinulot ang mga piraso ng kanyang alaala. Tinulungan niya si Sir Kenzo na halos hindi na makalakad. Dinala siya ng driver nito sa hotel na ito kung saan ito laging tumutuloy. Inihatid niya ito hanggang sa pinto ng suite nito. Iyon lang. Pagkatapos noon blanko na. Paano siya napunta sa loob ng kwarto? Nanginginig siyang tumayo. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang itama ang lahat. Mabilis niyang inayos ang kanyang sarili, sinuklay ang buhok gamit ang mga daliri, at pinilit na huwag ipakita ang takot na gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Habang naglalakad siya palabas ng hotel, pakiramdam niya lahat ng mata ay nasa kanya, humuhusga, bumubulong. Pagdating niya sa De La Vega Holdings, ang tensyon ay halos mahahawakan sa sobrang kapal. Ang dating masiglang bulungan sa lobby ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan nang siya ay dumaan. Ang mga receptionist na dati binabati siya ng magandang umaga ay napayuko na lang. Ang mga katrabaho niya na nakakasalubong niya sa hallway ay umiiwas ng tingin, pero alam niya, nararamdaman niya ang kanilang mga mapanuring mata sa kanyang likuran. Bawat hakbang niya papunta sa kanyang cubicle ay parang 1 kilometrong paglalakbay sa kahihiyan. Sam, isang malumanay na boses ang tumawag sa kanya. Si Miguel de la Vega, ang pinsan ni Kenzo at ang Chief Operating Officer ng kumpanya. Ngumiti ito sa kanya, isang ngiting puno ng awa, pero may kung anong kislap sa mga mata nito na hindi niya mawari. Pinapatawag ka sa boardroom. Ngayon na. Tumango lang siya, hindi makapagsalita. Ang paglalakad papunta sa boardroom ay mas masahol pa. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na ihaharap sa isang firing squad. Pagbukas ng pinto, lahat ng miyembro ng board ay nandoon. Mga matatandang lalaki at babae na may matatalim na tingin, nakaupo sa paligid ng isang mahabang mesa na parang mga buitreng naghihintay sa kanilang biktima. Sa gitna, sa dulo ng mesa, ay nakaupo si Kenzo de la Vega. Walang emosyon ang kanyang mukha. Malamig. Malayo. Tila hindi siya ang lalaking kasama niya sa iskandalosong litrato. Miss Reyes, nagsalita ang isa sa mga board member, si Amy Elizalde. Maaari mo bang ipaliwanag ito? Itinuro nito ang isang tablet na nagpapakita ng headline ng balita. Nagsimulang manginig ang mga labi ni Samantha. Sir, isa po itong malaking hindi pagkakaunawaan. Lasing po si Sir Kenzo kagabi at sinamantala mo ang pagkakataon, puto ni Miguel, ang boses niya ay malumanay pa rin pero may talim. Sam, alam naming lahat kung gaano kakahusay sa trabaho mo. Pero hindi namin akalain na aabot sa ganito.
Hindi po totoo yan, halos pasigaw na sabi ni Samantha, ang boses niya ay basag. Tungkulin ko lang po ang ginawa ko. Tumingin siya kay Kenzo, naghahanap ng tulong, ng kahit anong senyales na ipagtatanggol siya nito. Ngunit nanatili itong tahimik, ang mga mata ay nakatitig sa kanya na parang isa siyang estranghero. Ang katahimikan nito ay mas masakit pa sa lahat ng akusasyon. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya, hinuhusgahan ng buong mundo. Matapos ang tila walang katapusang pagtatanong, pinayuhan siyang umalis muna ng boardroom. Ilang minuto pa, tinawag siyang muli, pero sa opisina na ni Kenzo. Pagpasok niya, nadatnan niya itong nakatayo, nakatalikod sa kanya, at nakatingin sa malawak na tanawin ng Makati mula sa salaming bintana. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay mabigat. Sir, nagsimula si Samantha, nanginginig ang boses. Pakiusap, maniwala po kayo sa akin. Wala pong nangyari. Humarap si Kenzo. Ang mga mata niya ay walang buhay. Walang galit, walang awa. Tila isa lang itong transaksyon sa negosyo. Hindi na mahalaga kung ano ang totoo, Samantha. Ang mahalaga ay kung ano ang nakikita ng publiko. Naglakad ito papunta sa kanyang mesa. Ang stocks ng kumpanya ay bumagsak ng 15% sa loob lang ng 3 oras. Ang mga investor ay nagbabantang mag-pull out. Ang pangalan ng pamilya de la Vega ay nabahira ng dumi. Hindi makapaniwala si Samantha sa narinig. Pero paano naman po ako? Ang pangalan ko. Ang pamilya ko. Isang malamig na ngisi ang gumuhit sa labi ni Kenzo. Iyon na nga. Mayroon akong solusyon. Isang solusyon na magliligtas sa kumpanya, sa pangalan ng pamilya ko at sa iyo. Naguluhan si Samantha. Anong ibig niyang sabihin? Binuksan ni Kenzo ang isang drawer at naglabas ng isang folder na may makapal na dokumento. Inilapag niya ito sa mesa at itinulak papalapit sa kanya. Isang kontrata. Pakasalan mo ako, Samantha, sabi niya, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Ito lang ang paraan. Napatingin si Samantha mula sa kontrata papunta sa mukha ni Kenzo. Ang utak niya ay tumangging iproseso ang kanyang narinig. Ano? Isang kasal. Gagawin nating lehitimo ang relasyon na inaakusa nila sa atin. Isang press conference, isang mabilis na civil wedding. Pagkatapos ng 1 taon, kapag humupa na ang lahat, maaari na tayong mag-divorce. Bibigyan kita ng sapat na pera para makapagsimula ka ng bagong buhay, kahit saan mo gusto. Ang galit ay biglang pumalit sa takot at kahihiyan sa dibdib ni Samantha. Nababaliw ka na ba? Hindi ako papayag sa kalokohang ito. Hindi ko ibebenta ang buhay ko para lang linisin ang pangalan mo. Hindi na tinag si Kenzo. Kung ganoon, wala akong magagawa kundi tanggalin ka sa trabaho. Sisiguraduhin kong walang kumpanya sa buong Pilipinas ang tatanggap sa iyo. Ang iskandalong ito ay didikit sa pangalan mo habang buhay. Tumulo ang mga luha ni Samantha. Bakit mo ginagawa sa akin ito? Kasalanan mo kung bakit tayo napunta sa sitwasyong ito. Walang may kasalanan dito, Samantha. Mayroon lang problema at solusyon, sagot niya, walang bakas ng pagsisisi. Itinuro niya ang kontrata. Mayroon kang 24 na oras para magdesisyon. Isipin mo ang reputasyon ng pamilya mo. Ang huling mga salita niya ay tumusok sa puso ni Samantha na parang isang punyal. Ang kanyang ina. Ang kanyang pamilya sa probinsya. Ang kahihiyang idudulot niya sa kanila. Nakatitig lang siya sa kontratang nasa ibabaw ng mesa. Ang kanyang kinabukasan, ang kanyang dangal, ang kanyang buhay, lahat ay nakasalalay sa isang pirasong papel na iyon, isang desisyong kailangan niyang gawin sa loob ng 1 araw. Kinabukasan, eksaktong 9:00 ng umaga, iniabot ng legal department ang folder kay Kenzo. Sa huling pahina ng kontrata, naroon ang pirma ni Samantha Reyes. Isang pirma na medyo nanginginig, ngunit malinaw. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Isang pakiramdam ng tagumpay ang dapat sanang naramdaman ni Kenzo. Nailigtas niya ang kumpanya. Nasunod ang plano. Ngunit habang nakatitig siya sa pirma, isang kakaibang bigat ang lumukob sa kanyang dibdib. Hindi ito tagumpay. Isa itong transaksyon. At kabibili niya lang ng 1 taon sa buhay ng isang tao. Ang kasal ay ginanap sa City Hall. Mabilis at walang anumang seremonya. Walang puting bestida, walang mga bulaklak, walang mga ngiti.
Tanging sila ni Samantha, ang kanilang mga abogado, at si Miguel na nagboluntaryong maging saksi. Nakasuot si Samantha ng isang simpleng bestidang kulay beige. Ang mukha ay blanco, ang mga mata ay nakatingin sa malayo, tila ang kaluluwa niya ay nasa ibang lugar. Nang iabot ng huwes ang mga singsing, kinuha ni Kenzo ang isa at dahan-dahang isinuot sa daliri ni Samantha. Malamig ang kanyang kamay, kasing lamig ng gintong singsing na ngayon ay sumasagisag sa kanilang kasunduan. Ganoon din ang ginawa ni Samantha. Ang pagdampi ng kamay niya sa kanya ay parang paghawak sa isang piraso ng yelo. Walang init. Walang buhay. "You may now kiss the bride," sabi ng huwes na may pilit ng ngiti. Nagkatinginan sila ni Samantha. Sa isang saglit, nakita ni Kenzo ang isang kislap ng galit sa mga mata nito bago ito muling naging blanko. Dahan-dahan siyang yumuko at idinampi ang kanyang mga labi sa pisngi nito. Mabilis at walang pakiramdam. "Congrats, pinsan," bulong ni Miguel habang tinatapik siya sa balikat pagkatapos ng seremonya. Mayroong mapanuyang ngiti sa mga labi nito. "Nakuha mo na ang gusto mo. Isang magandang asawa at isang ligtas na kumpanya. All in one package." Hindi pinansin ni Kenzo ang pang-aasar. Tumango lang siya at inakay si Samantha palabas, palayo sa mga mapanuring mata ng kanyang pinsan. Ang biyahe papunta sa mansyon ng mga De La Vega ay tahimik. Ni isa sa kanila ay walang nagsalita. Nakatingin lang si Samantha sa bintana, habang si Kenzo naman ay nakatuon ang pansin sa daan, pero ang isip niya ay lumilipad. Ito na ang buhay niya sa susunod na isang taon. Isang kasinungalingan. Pagdating nila sa malawak na mansyon, sinalubong sila ng mga kasambahay na nakapila. "Welcome home, Sir Kenzo, Ma'am Samantha," bati ng mayordoma. Tumango lang si Kenzo. Si Samantha naman ay nanatiling tahimik, tila nabigla sa laki at karangyaan ng bahay na magiging kulungan niya. "Ihatid niyo ang mga gamit ni Ma'am sa guest room," utos ni Kenzo sa mga katulong. Napatingin sa kanya si Samantha, at sa unang pagkakataon mula kaninang umaga, may nabasa siyang emosyon sa mga mata nito, pasasalamat. Isang maliit na bagay, pero sapat na para malaman nilang pareho ang kasunduan. Magkahiwalay na kwarto. Magkahiwalay na buhay sa ilalim ng iisang bubong. Walang salitang tinalikuran siya ni Samantha at sumunod sa kasambahay papunta sa kanyang silid. Naiwan si Kenzo na mag-isa sa gitna ng malawak na foyer. Umakyat siya sa master's bedroom, isang kwartong napakalaki para sa isang tao. Hinubad niya ang kanyang coat at umupo sa gilid ng kama. Ang katahimikan ng bahay ay nakabibingi. Pakiramdam niya ay mas nag-iisa siya ngayon kaysa dati. Napadaan siya sa kanyang study. Sa ibabaw ng pader ay nakasabit ang isang malaking portrait ng kanyang ama, si Don Alfonso de la Vega. Isang lalaking kinatatakutan at iginagalang sa mundo ng negosyo. Biglang sumagi sa isip ni Kenzo ang isang alaala. Bata pa siya noon, narinig niya ang kanyang ama na kausap ang isang abogado sa telepono. "Just crush him," sabi ng ama niya, ang boses ay walang awa. "That Ricardo Reyes is a nuisance. Buy his company for nothing. I want him gone." Ricardo Reyes. Bakit pamilyar ang pangalan na iyon? Bigla niyang naalala. Reyes. Iyon ang apelyido ni Samantha. Iwinaksi niya ang isiping iyon. Impossible. Maraming Reyes sa Pilipinas. Isa lang itong pagkakataon. Tinalikuran niya ang portrait. Ang mahalaga ngayon ay ang pananagutan niya sa pangalan ng De La Vega. Gabi. Hindi makatulog si Kenzo. Bumaba siya para kumuha ng isang basong tubig. Habang pabalik siya sa kanyang kwarto, napadaan siya sa guest room. Bahagyang nakabukas ang pinto. Narinig niya ang boses ni Samantha, mahina at pilit. "Okay lang po ako, Nay. Masaya po ako," sabi nito. "Mabait po si Kenzo." "Opo, Nay, alagang-alaga niya po ako." Napatigil si Kenzo. Naririnig niya ang pilit na saya sa boses nito, ang kasinungalingang ginagawa nito para hindi mag-alala ang kanyang ina. Narinig niya ang bawat salita, at bawat isa ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang babaeng ito, na ipinain niya para sa kanyang kumpanya, ay sinusubukang protektahan ang sarili nitong pamilya mula sa sakit. Isang matinding pagsisisi ang gumapang sa kanyang puso. "Sige po, Nay. Matutulog na po ako. Mahal ko rin po kayo."
Narinig niya ang pagtapos ng tawag na sinundan ng isang mahinang hikbi. Nag-init ang mga mata ni Kenzo. Anong klaseng halimaw siya? Tumalikod siya, balak bumalik sa kanyang kwarto, pero isang tunog ang muling nagpatigil sa kanya. Isang tunog ng pag-ubo na sinundan ng marahas na tunog ng isang taong nasusuka. Galing ito sa banyo sa loob ng kwarto ni Samantha. Napakunot ang noo niya. Stress, marahil. O baka sa pagkain. Ngunit habang nakatayo siya roon, sa gitna ng kadiliman ng hallway, isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanyang batok. Ang gabi ng iskandalo. Ang alak. Ang pagkahilo. Ang mga blankong piraso ng alaala. Sinubukan niyang alalahanin. Naaalala niyang halos buhatin niya ito papasok sa suite. Naaalala niyang pareho silang bumagsak sa sofa. Pagkatapos noon, ang tunog ng pagsusuka ay muling narinig, mas malakas ngayon. At doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, lahat ay biglang nag-ugnay sa kanyang isipan. Ang petsa. Ang biglaang sakit. Ang pagsusuka. Hindi kaya. Isang nakakakilabot na posibilidad ang sumampal sa kanyang mukha. Ang kasunduang ito. Ang kasal na ito. Ang problemang akala niya ay nalutas na niya baka nagsisimula pa lang. 2 linggo pa ang lumipas. 2 linggong puno ng nakabibinging katahimikan. Ang pagsusuka ni Samantha tuwing umaga ay naging isang pamilyar na tunog sa malawak na bahay. Hindi ito pinapansin ni Kenzo at hindi rin ito binabanggit ni Samantha. Nagpapatuloy sila sa kanilang kasunduan, 2 estranghero na naghahati sa iisang espasyo, nag-iiwasan sa mga pasilyo, at nag-uusap lamang kapag kailangan. Isang gabi, habang naghahapunan sila sa napakahabang mesa, hindi na natiis ni Samantha. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kubyertos. Hindi siya makatingin ng diretso kay Kenzo. Sa halip, ang mga mata niya ay nakatuon sa isang maliit na sobre na ipinatong niya sa tabi ng kanyang plato. Napakunot ang noo ni Kenzo. Ano yan? Huminga ng malalim si Samantha, tila nag-ipon ng lakas ng loob. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang itulak niya ang sobre papalapit kay Kenzo. Kailangan mong makita yan. May pag-aalinlangang kinuha ni Kenzo ang sobre. Pagbukas niya, isang litrato ang laman nito. Isang litratong itim at puti, malabo. Isang maliit na tuldok sa gitna ng isang madilim na espasyo. Isang sonogram. Buntis ako, halos pabulong na sabi ni Samantha, ang boses niya ay basag. 5 linggo. Mula sa gabing iyon. Napatitig si Kenzo sa litrato. Ang maliit na tuldok na iyon. Isang buhay. Ang bunga ng isang gabing pareho nilang gustong kalimutan. Ang lahat ng teorya niya, ang lahat ng takot niya, ay nagkatotoo. Tumingin siya kay Samantha, naghihintay ng galit, ng panunumbat. Ngunit ang nakita niya lang sa mga mata nito ay takot. Takot na kapareho ng nararamdaman niya. Anong plano mo? Tanong ni Kenzo, ang boses niya ay mas mahina kaysa sa inaasahan niya. Umiling si Samantha, at isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Hindi ko alam. Pero isa lang ang sigurado ko. Buhay yan, Kenzo. Hindi ko kayang Hindi niya natapos. Ang sasabihin. Katahimikan. Sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi dahil sa pag-iiwasan, kundi dahil sa bigat ng sitwasyon. Isang bagong buhay ang nakasalalay sa desisyon nila. Inaasahan ni Samantha ang pinakamasamang reaksyon. Sigawan. Galit. Baka akusahan pa siya na sinadya niya ito. Ngunit wala sa mga iyon ang nangyari. Tumingin lang si Kenzo sa sonogram, pagkatapos ay sa kanya, at tumango. Okay, sabi nito. Aalagaan natin siya. Ang 2 salitang iyon ay mas nakakagulat pa kaysa sa anumang sigaw. Aalagaan natin siya. Hindi aalagaan mo siya. Kundit natin. Mula sa gabing iyon, isang bagay ang nagbago. Ang pader na yelo sa pagitan nila ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Kinabukasan, paggising ni Samantha, may isang tray ng pagkain sa labas ng kanyang pinto. Mga prutas, gatas at crackers. Walang note. Walang nagsabi kung kanino galing. Pero alam niya. Nagbago rin ang mga utos ni Kenzo sa kusina. Narinig niya itong kausap ang chef isang araw. Simula ngayon, lahat ng lulutuin ninyo ay dapat masustansya.
Walang malalansang pagkain. Alamin ninyo kung ano ang kailangan ng isang naglilihi. Ang tono niya ay utos pa rin, malamig at businesslike, pero ang mga salita ay puno ng pag-aalaga. Isang araw, bigla na lang siyang tinawag nito. May appointment ka sa pinakamagaling na obstetrician sa bansa. Bukas, 10:00 ng umaga. Sasabihan ko ang driver na ihanda ang sasakyan. Lahat ay ginagawa niya ng patago, sa paraang tila isa lamang itong karagdagang tungkulin sa kanyang mahabang listahan ng mga gawain. Pero para kay Samantha, ang mga maliliit at tahimik na kilos na iyon ay mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Ang pinaka hindi niya malilimutan ay nangyari isang gabi, bandang 2:00 ng madaling araw. Nagising siya dahil sa isang matinding pagnanasa. Manggang hilaw na may bagoong. Isang pagnanasang imposible sa ganoong oras ng gabi. Sinubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata at baliwalain ito, pero lalo lang itong tumitindi. Maya-maya, may kumatok sa kanyang pinto. Si Kenzo. Nakasuot pa ito ng pang-opisina. Okay ka lang? Narinig kitang hindi mapakali. Sa hiya, hindi niya masabi ang dahilan. Ngunit tila nabasa ni Kenzo ang nasa isip niya. Tinitigan siya nito saglit pagkatapos ay tumango. Maghintay ka. Umalis ito. Akala ni Samantha ay babalik na ito sa kwarto nito. Ngunit makalipas ang kalahating oras, bumalik ito. May dala itong isang supot ng manggang hilaw at isang maliit na garapon ng bagoong. Ang buhok niya ay medyo magulo at ang kanyang mukha ay pagod. Halatang naghanap ito sa kung saang bukas na palengke sa ganoong oras ng gabi. Salamat, sabi ni Samantha, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Tumango lang si Kenzo at tumalikod na. Pero bago niya isara ang pinto, nagsalita ito. Huwag kang mag-atubiling gisingin ako sa susunod. Ang mga buwan ay lumipas. Ang tiyan ni Samantha ay unti-unting lumaki at kasabay nito, ang distansya sa pagitan nila ni Kenzo ay unti-unting lumiit. Nagsimula silang mag-usap habang naghahapunan. Tungkol sa araw niya, tungkol sa trabaho nito, tungkol sa sanggol. Hanggang sa dumating ang araw ng panganganak. Maaga itong nagsimula at puno ng komplikasyon. Sa loob ng delivery room, habang dumadaing siya sa sakit, isang kamay ang humawak sa kanya ng mahigpit. Si Kenzo. Naroon siya, hindi siya iniwan. Sa mga mata nito, nakita ni Samantha ang pag-aalala, ang takot, at nang sa wakas ay marinig nila ang unang iyak ng kanilang anak, nakita niya ang isang bagay na hindi pa niya nakikita dati, purong kaligayahan. Isang luhang pumatak mula sa mga mata ng malamig na si. Pinangalanan nilang si Kenji, ang kanilang panganay. 5 taon. 5 taon ang lumipas na parang isang kisapmata. Ang isang anak ay naging 5. Si Kenji, ang panganay na seryoso tulad ng kanyang ama. Ang kambal na sina Bea at Belle, na masayahin at makulit. Si Marco, na laging nakasunod kay Samantha. At ang bunso, si Little Princess Sophia. Ang mansyon na dating malamig at malungkot ay napuno ng tawanan, iyakan at sigawan ng mga bata. Ang kasunduan ay matagal nang nakalimutan. Ang kontrata ay naitago na sa isang bowl na hindi na muling binuksan. Mula sa isang hindi pagkakaunawaan, bumuo sila ng isang pamilya. Mula sa isang kontrata, bumuo sila ng isang tahanan. Isang hapon, habang nakaupo si Samantha sa veranda, pinapanood niya si Kenzo na nakikipaghabulan sa kanilang 5 anak sa malawak na hardin. Ang dating malamig at walang emosyong isihi ay tumatawa ngayon ng malakas, gumagapang sa damuhan, at hinahayaang guluhin ng mga bata ang kanyang buhok. Ang lalaking dati niyang kinatatakutan at kinamumuhian ay ang lalaki na ngayon niyang minamahal ng higit pa sa kanyang buhay. Napangiti si Samantha. Ang puso niya ay puno ng pagmamahal at kapayapaan. Perpekto. Ang buhay niya ay perpekto. Hindi niya alam na ang paraisong kanyang ginagalawan ay itinayo sa isang pundasyon ng kasinungalingan. At ang isang taong malapit sa kanila ay naghihintay lang ng tamang pagkakataon para gibain ang lahat ng ito. Ang araw na iyon ay espesyal. Ika-6 na anibersaryo ng kasal ni Kenzo at Samantha. Ang dapat sana'y alaala ng isang mapait na kasunduan ay naging isang selebrasyon ng pag-ibig na hindi nila inaasahan. Naghanda si Samantha ng isang maliit at pribadong salu-salo sa hardin. Nandoon lamang ang pamilya nila, si Aling Teresita na ina ni Samantha na dumayo pa mula sa probinsya, at si Miguel. Iginiit ni Kenzo na imbitahan ang pinsan,
isang kilos ng pakikipag-ayos na matagal na nitong sinusubukan. Ang hardin ay puno ng mga ilaw na kumukutitap na parang mga alitaptap. Ang halakhak ng mga bata ay sumasabay sa himig ng isang malumanay na musika. Hawak ni Kenzo ang kamay ni Samantha habang pinapanood nila ang kanilang mga anak na naglalaro. Happy anniversary, mahal ko, bulong ni Kenzo at hinalikan siya sa noo. Ang mga mata niya ay puno ng pagmamahal na dati akala ni Samantha ay hindi niya kailanman makikita. Happy anniversary, sagot ni Samantha, ang puso niya ay lumulundag sa kaligayahan. Ito na iyon. Ang buhay na pinangarap niya. Isang mapagmahal na asawa, magagandang anak, isang pamilyang buo. Wala na siyang mahihiling pa. Sa isang sulok, pinapanood sila ni Miguel, isang baso ng alak ang hawak. Ang ngiti sa kanyang labi ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ito na ang perpektong pagkakataon. Ang pinakamatamis na tagumpay ay pinakamasarap anihin kapag ang biktima ay nasa tuktok ng kanyang kaligayahan. Nilapitan niya si Samantha habang si Kenzo ay abala sa pag-aasikaso sa mga bata. Sam, bati niya, ang boses ay puno ng peking kagalakan. Congratulations! Sino nang mag-aakala, di ba? Mula sa isang iskandalo, heto kayo ngayon, ang perfect family. Ngumiti si Samantha. Salamat, Miguel. Masaya kami. Tumango si Miguel at biglang nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Naging seryoso ito, puno ng pag-aalala. Sam, may gusto sana akong sabihin sa iyo. Matagal ko na itong tinatago, pero kinakain na ako ng konsensya ko. Lalo na ngayong nakikita ko kung gaano kakasaya. Napakunot ang noo ni Samantha. Ano nang ibig mong sabihin? Hinila siya ni Miguel sa isang mas tahimik na bahagi ng hardin, malayo sa ingay ng selebrasyon. Tungkol ito sa tatay mo, Sam. Biglang kinabahan si Samantha. Ang kanyang ama ay isang paksang bihira nilang pag-usapan. Isang sugat na hindi pa rin lubusang naghihilom. Anong tungkol sa kanya? Huminga ng malalim si Miguel, tila nag-aatubili. Alam mo ba kung paano talaga namatay ang tatay mo? Inatake siya sa puso, sagot ni Samantha. Dahil sa stress. Nalugi ang maliit na negosyo niya. Hindi lang nalugi, Sam, sabi ni Miguel, ang boses niya ay puno ng awa. Sinadya itong lugiin. May isang malaking korporasyon na gustong makuha ang kontrata na hawak niya. Ginamit nila ang lahat ng kanilang kapangyarihan para durugin ang kumpanya niya hanggang sa wala na siyang natira. Naramdaman ni Samantha ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Anong korporasyon? Tumingin si Miguel sa sahig pagkatapos ay sa mga mata ni Samantha na mailungkot. Ang De La Vega Holdings. Parang isang bombang sumabog sa pandinig ni Samantha ang mga salitang iyon. Hindi. Hindi maaari. Nagsisinungaling ka. Sana nga, Sam. Sana nagsisinungaling lang ako, sabi ni Miguel at inilabas ang kanyang cellphone. Ipinakita niya ang mga lumang artikulo ng balita, mga dokumento ng negosyo. Lahat ay nagpapatunay sa kanyang sinasabi. Ang pangalan ng kumpanya ng kanyang ama, ang Ricardo Reyes Enterprises, at ang pangalan ng De La Vega Holdings. Ang mundo ni Samantha ay nagsimulang umikot. Ang tawanan ng mga bata ay tila naging isang malayong ugong. Ang mga kumukutitap na ilaw ay nagsimulang maging malabo. Bakit mo lang sinasabi sa akin ito ngayon? Tanong niya, ang boses ay nanginginig. Dahil natatakot ako para sa iyo, Sam, sabi ni Miguel, hinawakan ang kanyang braso na tila nag-aalala. At dahil may isang bagay pa na kailangan mong malaman. Ang pinakamasakit sa lahat. Tumingin si Miguel sa direksyon ni Kenzo, na ngayon ay buhat-buhat si Little Sofia, tumatawa. Ang taong nag-utos ng lahat ng ito, ang taong direktang may kinalaman sa pagbagsak ng tatay mo ay hindi ang ama ni Kenzo. Naguluhan si Samantha. Ano? Si Kenzo ang utak ng lahat, Sam, bulong ni Miguel, ang bawat salita ay isang patak ng lason. Bata pa lang siya noon, pero siya na ang kinikilalang tagapagmana. Gusto niyang patunayan ang sarili niya sa ama niya. Ang kumpanya ng tatay mo ang ginawa niyang tuntungan. Alam niya ang lahat. Alam niya kung sino ka noong una pa lang kayong magkita. Ang iskandalo ang kasal, lahat iyon ay paraan niya para bayaran ang kanyang konsensya. Isang paraan para makulong ka sa isang ginintuang hawla para hindi ka na makapaghiganti. Hindi. Hindi. Hindi.
Hindi. Paulit-ulit na sinasabi ng isip ni Samantha ang salitang iyon. Ngunit ang mga piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa isang nakakakilabot na paraan. Ang pagiging pamilyar ni Kenzo sa apelyido niyang Birees noong una. Ang biglaan niyang pag-aalaga noong nalaman niyang buntis siya. Ang lahat ng kabaitan. Ito ba ay pagmamahal o pagbabayad utang? Ang pamilyang binuo nila, ito ba ay pamilya o isang premyo para sa kanyang pananahimik? Tumingin siya kay Kenzo. Ang lalaking minamahal niya. Ang ama ng kanyang mga anak. Ang asawa niya. Ang imahe nito ay biglang nagbago sa kanyang paningin. Ang mapagmahal na ngiti ay naging isang mapanuyang ngisi. Ang pagtawa ay naging isang pangungutya. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang puso ay ang siya palang halimaw na sumira sa kanyang pamilya. Ang saya na naramdaman niya kanina ay naging abo. Ang pag-ibig ay naging lason. Ang paraiso niya ay naging isang impyerno. Isang matinding sakit ang gumuhit sa kanyang dibdib, mas matindi pa sa sakit ng panganganak. Humigpit ang kanyang paghinga. Ang mga boses sa paligid niya ay nawala. Ang mga ilaw ay tuluyang namatay. Ang huli niyang nakita bago siya lamunin ng kadiliman ay ang mukha ni Kenzo, tumatakbo palapit sa kanya, puno ng pag-aalala. Isang peking pag-aalala. Pagkatapos lahat ay naging itim. Sam! Samantha! Ang sigaw ni Kenzo ay umalinggaw sa buong hardin. Binitawan niya si Sofia at mabilis na tumakbo palapit kay Samantha, na ngayon ay nakahando sa isadamuhan, walang malay. Sa likod niya, si Miguel ay mayroong anyo ng pagkabigla at pag-aalala, isang perpektong maskara para sa isang demonyong nagdiriwang sa loob-loob. Binuhat ni Kenzo ang asawa, ang puso niya ay kumakabog sa takot. Tumawag kayo ng doktor, sigaw niya sa mga kasambahay habang mabilis siyang naglakad papasok ng bahay. Ang masayang selebrasyon ay biglang napuno ng tensyon at pangamba. Ang mga bata, na hindi naiintindihan ang nangyayari, ay nagsimulang umiyak. Dinala ni Kenzo si Samantha sa kanilang silid at maingat na inihiga sa kama. Habang hinihintay nila ang doktor, wala siyang ibang ginawa kundi titigan ang maputlang mukha nito, hawakan ang malamig nitong kamay, at ulit-ulitin ang pangalan nito na parang isang panalangin. Ano ang nangyari? Maayos lang sila kanina. Masaya sila. Dumating ang doktor ng pamilya at agad na sinuri si Samantha. Stress-induced syncope, sabi ng doktor. Bigla ang pagbagsak ng blood pressure dahil sa matinding emotional shock. Kailangan niya lang magpahinga. Emotional shock. Anong klaseng shock? Napatingin si Kenzo kay Miguel na nakatayo sa may pinto. Ano nang pinag-usapan ninyo? Tanong niya, ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Nagkibit balikat si Miguel, inosente ang itsura. Wala, pinsan. Binabati ko lang siya para sa anniversary ninyo. Baka napagod lang siya sa paghahanda. Hindi naniwala si Kenzo, ngunit ang atensyon niya ay bumalik kay Samantha na dahan-dahang gumalaw. Iminulat ni Samantha ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay ang nag-aalalang mukha ni Kenzo, nakayuko sa kanya. Dati ang tanawing ito ang magbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngayon, nagdulot ito ng isang alon ng pagkasuklam. Dahan-dahan siyang umupo, inalis ang kamay niya mula sa pagkakahawak ni Kenzo na para bang ito ay apoy. Ang init ng pagmamahal sa kanyang mga mata kagabi ay napalitan ng isang napakalamig na tingin, isang tingin na hindi pa nakikita ni Kenzo kailanman. Totoo ba? Iyon ang unang mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang boses niya ay walang emosyon, ngunit puno ng bigat. Napakunot ang noo ni Kenzo. Ang alin, Sam? Anong sinasabi mo? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Samantha. Huwag ka nang magkunwari, Kenzo. Alam ko na. Alam ko na ang lahat. Ang boses niya ay nagsimulang manginig sa pinipigilang galit. Ang tatay ko. Ang pagkamatay niya. Ang kumpanya ninyo. Parang isang suntok sa sikmura ang naramdaman ni Kenzo. Natigilan siya. Paano? Paano niya nalaman? Napatingin siya kay Miguel, na ngayon ay dahan-dahang umaatras palabas ng silid. Isang maliit na ngisi ang gumuhit sa kanyang labi bago ito tuluyang maglaho. Hinarap niyang muli si Samantha. Sam, magpapaliwanag ako. Hindi yan ganon kasimple. Hindi kasimple, sigaw ni Samantha, ang mga luha ay nagsimula ng bumuhos mula sa kanyang mga mata.
Pinatay ng pamilya mo ang tatay ko. At sa loob ng 5 taon, tinago mo iyon sa akin. 5 taon, Kenzo. 5 taon mo akong niloko. Araw-araw, hinahawakan mo ako, hinahalikan mo ako, habang alam mo na dinurog mo ang pamilya ko. Hindi ako, sigaw pabalik ni Kenzo, puno ng desperasyon. Ang ama ko ang may gawa noon, hindi ako. Alam ko, at iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko, ang hindi pagsasabi sa iyo ng totoo. Pero hindi ako ang pumatay sa kanya. Ngunit ang mga salita niya ay parang hangin lamang sa pandinig ni Samantha. Ang sakit ng katotohanan ay masyadong malaki, masyadong nakakabulag. Lahat pala ay isang kasinungalingan. Ang pag-aalaga mo noong buntis ako, ang pagmamahal mo lahat yon ay dahil sa konsensya mo. Ginawa mo akong tanga. Ginawa mong isang malaking biro ang buhay ko. Hindi totoo yan, sabi ni Kenzo, hinawakan ang mga braso nito. Mahal kita, Sam. Ang pagmamahal ko sa iyo at sa mga anak natin, iyon lang ang totoo sa lahat ng ito. Huwag mo akong hawakan, sigaw ni Samantha at malakas na itinulak si Kenzo. Ang pagkasuklam sa kanyang mga mata ay parang mga punyal na tumutusok sa puso ni Kenzo. Tumayo si Samantha, nanginginig sa galit at sakit. Aalis kami. Ano, natigilan si Kenzo. Saan kayo pupunta? Sam, pakiusap, pag-usapan natin to. Wala na tayong dapat pag-usapan, sabi niya, ang boses ay malamig at pinal. Paano ako mananatili sa bahay na ito? Paano ako titingin sa iyo araw-araw nang hindi naaalala na ang yaman na tinatamasa ng mga anak ko ay galing sa paghihirap at pagkamatay ng sarili kong ama? Walang salitang pumasok siya sa walk-in closet at kumuha ng isang maleta. Sinimulan niyang ilagay ang kanyang mga damit, ang bawat galaw ay marahas at puno ng galit. Sumunod si Kenzo. Sam, wag mong gawin to, isipin mo ang mga bata. Ang mga bata ang iniisip ko, sigaw niya, humarap ito sa kanya. Hindi ko hahayaang lumaki sila sa isang kasinungalingan. Matapos niyang mag-impake, isa-isa niyang pinuntahan ang silid ng kanyang mga anak. Ginigising niya sila, binibihisan, habang sila'y umiiyak at nagtatanong kung bakit. Saan po tayo pupunta, Mommy? Tanong ni Kenji, ang panganay. Basta, anak. Sumama ka lang kay Mommy, sagot ni Samantha, pinipigilan ang sariling mga luha para sa kanila. Pinanood ni Kenzo ang eksena na parang isang bangungot. Ang kanyang pamilya, ang kanyang buong mundo, ay inaalis mula sa kanya. Sinubukan niyang lumapit, ngunit ang tingin na ibinigay sa kanya ni Samantha ay pumigil sa kanya. Isang tingin na nagsasabing huwag kang lumapit. Dinala ni Samantha ang mga bata pababa. Ang mga kasambahay ay nakatingin lang, hindi alam ang gagawin. Pagdating sa pinto, hinarap ni Samantha si Kenzo sa huling pagkakataon. Huwag kang susunod sa amin. Pagkatapos ay tumalikod na siya at isinara ang pinto. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay umalinggaw sa buong mansyon. Naiwan si Kenzo na nakatayo sa gitna ng foyer, parang isang estatwa. Ang bahay na kanina lang ay puno ng buhay at tawanan ay biglang binalot ng isang nakakakilabot na katahimikan. Isang katahimikang mas masakit pa sa anumang sigaw. Ang dating tahanan ay isa na ngayong malawak at walang lamang libingan ng kanyang kaligayahan. Nawala na sila. Nawala na ang lahat. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito, umaasang si Samantha. Ngunit ibang pangalan ang nakarehistro. Si Miguel. Sinagot niya ito. Ano? Isang boses na puno ng peking awa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Pinsan, balita ko may problema ka raw. Narinig ko ang nangyari. Huwag kang mag-alala, sabi ni Miguel at mayroong bahagyang pagtawa sa dulo. Ako na ang bahala sa kumpanya habang wala ka. Doon, naintindihan ni Kenzo ang lahat. Ang plano. Ang lason. Ang pagkakanulo. Ibinagsak niya ang cellphone sa sahig. Sumabog ito sa maraming piraso, tulad ng kanyang puso. Kinabukasan, ang sikat ng araw na tumatago sa malaking bintana ng kanyang opisina ay walang nagawang liwanag sa kadilimang bumabalot sa mundo ni Kenzo. Magdamag siyang hindi natulog. Magdamag siyang nakaupo sa kanyang silya, nakatitig sa kawalan habang inuulit sa kanyang isipan ang mga huling salita ni Samantha at ang mapanuyang tawa ni Miguel. Nawala na ang lahat. Ang kanyang pamilya. Ang pagmamahal. Ang tiwala.
Ano pa ang silbi ng lahat ng ito? Ang imperyong binuo ng kanyang ama. Ang posisyon. Ang yaman. Lahat ay abo na walang halaga kung wala sila. Ngunit sa gitna ng pagkawasak, isang maliit na baga ng determinasyon ang nagsimulang mag-apoy sa kanyang dibdib. Hindi pa tapos ang lahat. Mayroon pa siyang isang bagay na kayang gawin. Hindi para ibalik ang kanyang posisyon, kundi para patunayan ang isang bagay. Ang nag-iisang bagay na totoo sa buhay niya, ang pagmamahal niya kay Samantha. Kung ang katotohanan ang sumira sa kanila, katotohanan din ang gagamitin niya para subukang buuin muli ang mga piraso. Ang buong katotohanan. Tumayo si Kenzo. Naglakad siya papunta sa salamin sa kanyang opisina. Ang lalaking nakikita niya ay pagod, may itim sa ilalim ng mga mata, magulo ang buhok. Hindi ito ang makapangyarihang isihi ng De La Vega Holdings. Ito si Kenzo. Isang asawa. Isang ama. Isang taong nawala ng lahat at handang gawin ang lahat. Dahan-dahan, tinanggal niya ang kanyang mamahaling necktie at inihagis sa mesa. Tinawagan niya ang kanyang personal assistant. Magpatawag ka ng isang emergency press conference, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit may bigat ng bakal. Lahat ng major news networks. Sa loob ng isang oras. Samantha. Ang maliit na bahay ng kanyang ina sa probinsya ay naging kanilang kanlungan. Tahimik. Simple. Malayo sa karangyaan at kasinungalingan ng Maynila. Ngunit ang kapayapaan ng paligid ay hindi makatawid sa bagyong namumuo sa loob ng puso ni Samantha. Hindi siya makatulog. Ang mga bata ay laging nagtatanong. Kailan po uwi si Daddy? Bakit po tayo nandito, Mommy? Bawat tanong ay isang punyal na tumataraki sa kanyang puso. Sam, anak, sabi ni Aling Teresita habang hinahaplos ang kanyang likod. Alam kong masakit, pero kailangan mong pakinggan ang paliwanag niya. Para ano pa, Nay, sagot ni Samantha, ang mga mata ay namumugto. Nagsinungaling siya. Iyon na ang katotohanan. Nasa gitna sila ng pag-uusap nang tawagin sila ng isang kapitbahay. Aling Teresita. Sam. Si Sir Kenzo, nasa gi. Nagmamadaling binuksan ni Samantha ang telebisyon. At doon, sa screen, nakita niya siya. Nakatayo sa isang podyum, napapalibutan ng mga kamera at mikropono. Mukha siyang pagod, ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Nakatingin siya sa telebisyon, ang puso niya ay pinaghalong galit at isang kakatuwang kaba. Kenzo. Hinarap ni Kenzo ang dagat ng mga mamamahayag. Huminga siya ng malalim. Hindi ito para sa kanila. Ito ay para sa iisang taong alam niyang nanonood. Magandang umaga sa inyong lahat, nagsimula siya. Ipinatawag ko kayo ngayon hindi bilang isihi ng De La Vega Holdings, kundi bilang si Kenzo De La Vega. Isang anak, isang asawa, at isang ama. Mayroong isang kasalanan ang aking pamilya na matagal nang dapat ituwid. Maraming taon na ang nakalipas, ang aming kumpanya, sa ilalim ng pamumuno ng aking ama, ay naging dahilan ng pagbagsak ng isang maliit na negosyo, ang Ricardo Reyes Enterprises. Narinig niya ang bulungan sa buong silid. Ang insidenteng ito, patuloy niya, ay naging sanhi ng matinding paghihirap at kalauna nagdulot ng pagkamatay ng may-ari nito, si Ricardo Reyes. Nagkaroon ng malakas na bulungan. Bago ang lahat, sa harap ninyong lahat, gusto kong humingi ng tawad sa pamilya Reyes. Lalo na sa kanyang anak, ang aking asawa, si Samantha Reyes. Itinaas niya ang kanyang tingin, diretsong nakatingin sa pinakamalapit na kamera, na para bang nakikita niya si Samantha sa kabilang panig. Sam, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa aking kaduwagan. Sa hindi ko pagsabi ng katotohanan sa loob ng maraming taon. Samantha. Napatakip si Samantha sa kanyang bibig. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang pag-amin. Ang publikong pag-amin. Hindi niya ito inaasahan. Ang kanyang ina ay hinawakan ang kanyang kamay. Pero hindi lang iyon ang dahilan kung bakit ako narito ngayon, patuloy ni Kenzo sa telebisyon. May isa pang kasinungalingan na kailangang malaman ng lahat. Naglabas si Kenzo ng isang maliit na audio recorder at inilapit sa mikropono. Ang iskandalong nag-ugnay sa amin ni Samantha 6 na taon na ang nakalipas ay hindi isang aksidente. Ito ay isang plano. Isang setup. Pinindot niya ang play.
Isang pamilyar na boses ang umalingganggaw sa buong silid at sa maliit na sala ni Aling Teresita. Ang boses ni Miguel. Ang galing ng plano ko, di ba? Isang bote ng mamahaling alak, ilang tawag sa mga paparazzi at buong. Bagsak ang imahe ng magaling kong pinsan. Sino nang mag-aakala na papakasalan niya pa ang babae? Mas maganda. 2 ibon sa isang baton. Natahimik ang buong press room. Pagkatapos ay sumabog sa ingay at pag-flash ng mga kamera. Natigilan si Samantha. Ang buong pundasyon ng kanyang galit, ang simula ng lahat, ay isang gawa-gawa. Isang masamang plano. Pinatay ni Kenzo ang recorder. Hinarap niya muli ang mga kamera, ang kanyang mukha ay puno ng isang kalmadong determinasyon. Dahil dito, sa araw na ito, ibinibitiw ko ang aking posisyon bilang CEO at lahat ng aking tungkulin sa De La Vega Holdings. Hindi ko na kayang pamunuan ang isang kumpanyang itinayo sa ganitong klase ng panlilinlang. Muli siyang tumingin ng diretsyo sa kamera, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo at pagmamahal, isang tingin na tumago sa screen at dumiretso sa puso ni Samantha. Tapos na ang trabaho ko rito, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Ngayon susunduin ko na ang pamilya ko. Pagkasabi noon, bumaba siya sa entablado, hindi pinapansin ang kaguluhan at ang mga tanong na ibinabato sa kanya. Naglakad siya palayo, papalabas ng gusali, papalabas sa buhay na kanyang tinalikuran, at papunta sa nag-iisang bagay na mahalaga sa kanya. Naiwan si Samantha. Na nakatitig sa blangkong screen ng telebisyon, ang puso niya ay gulong-gulo. Ang galit, ang sakit, ang pagmamahal, ang pagkalito, lahat ay naghahalo-halo. Isinuko niya ang lahat. Para sa kanya. Para sa katotohanan. At ngayon, papunta na siya rito. Ilang oras lang ang lumipas, isang pamilyar na sasakyan ang pumarada sa harap ng maliit na bahay ni na Aling Teresita. Ngunit hindi ito ang mamahaling kotse na laging gamit ni Kenzo, na may kasamang driver at bodyguards. Isa itong simpleng pick-up truck, maalikabok, at halatang ginamit sa mahabang biyahe. Bumaba si Kenzo mula rito. Wala na ang kanyang suit and tie. Nakasuot lang siya ng isang simpleng polo shirt at maong. Wala na ang aura ng isang makapangyarihang si. Ang nasa harap nila ngayon ay si Kenzo lang. Isang lalaking pagod, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Nakatayo si Samantha sa may pintuan, hindi alam kung ano ang dapat sabihin o gawin. Ang mga bata, nang makita ang kanilang ama, ay nagsimulang tumakbo papalapit. Daddy! Daddy, sigaw nila. Lumuhod si Kenzo at niyakap ng mahigpit ang kanyang 5 anak. Isang yakap na puno ng pananabik at pagmamahal. Hinalikan niya sila isa-isa sa noo. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumingin kay Samantha, ang mga mata niya ay nagtatanong, naghihintay. Walang nagsalita. Tanging ang ihip ng hangin at ang huni ng mga ibon ang maririnig. Mag-usap kayo, sabi ni Aling Teresita, at dinala ang mga bata sa loob ng bahay, binibigyan sila ng pagkakataon. Naiwan silang dalawa sa labas. Nagkatinginan. Ang distansya sa pagitan nila ay ilang hakbang lang, ngunit pakiramdam nila ay 1 kilometro. Sam, nagsimula si Kenzo, ang boses ay mahina. Wala ako ritong karapatang humingi ng tawad sa iyo. Hindi sapat ang kahit anong salita. Sa halip na sumagot, tumalikod si Samantha at nagsimulang maglakad. Sumunod ka sa akin. Naglakad sila sa isang maliit na daanan, papalayo sa bahay, papunta sa isang tahimik na lugar sa likod ng simbahan ng bayan. Ang sementeryo. Huminto si Samantha sa harap ng isang simpleng puntod. Nakaukit dito ang pangalan, Ricardo E. Reyes. Ang kanyang ama. Humarap siya kay Kenzo. Dito. Dito ka magpaliwanag. Naintindihan ni Kenzo. Lumapit siya sa puntod. Hindi niya tiningnan si Samantha. Ang mga mata niya ay nakatuon sa pangalang nakaukit sa lapida. Sir, nagsimula siyang magsalita, ang boses niya ay puno ng respeto at pagsisisi, na para bang kausap niya ang taong matagal nang wala. Ako po si Kenzo de la Vega. Asawa ng anak ninyo. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ang pamilya ko sa lahat ng sakit na naidulot namin sa inyo. Alam kong huli na ang lahat, pero gusto kong malaman ninyo na ang anak ninyo, si Samantha siya ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko. At habang buhay kong pagsisisihan ang kaduwagan ko, ang hindi ko pag-amin sa kanya ng katotohanan noon pa man.
Hindi siya humingi ng tawad kay Samantha. Kinausap niya ang ama nito, inamin ang lahat ng kanyang pagkukulang. Nakinig lang si Samantha, ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang galit sa kanyang puso ay unti-unting napapalitan ng isang malalim na lungkot at pagkatapos ng pag-unawa. Nakita niya ang bigat na pinasa ni Kenzo sa loob ng maraming taon. Nakita niya ang lalaking handang isuko ang lahat para lang itama ang isang pagkakamali. Naglakad papalapit si Aling Teresita, na kanina pa pala nakamasid sa di kalayuan. Kenzo, iho, sabi niya, ang boses ay malumanay. Ang nakaraan ay hindi na natin mababago. Ang mahalaga ay ang ngayon. Tumingin siya kay Samantha, pagkatapos ay kay Kenzo. Ang pagpapatawad ay hindi para sa nakaraan, iho. Ito'y para sa kinabukasan ng mga apo ko. Ang mga salita ng kanyang ina ang nagbigay linaw sa lahat para kay Samantha. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot. Ito ay pagpili. Ang pagpili na huwag hayaang sirain ng nakaraan ang hinaharap. Tumingin si Samantha kay Kenzo. Ang mga mata nila ay muling nagtagpo. Puno ng sakit, pero puno na rin ng isang bagong pag-asa. Hindi niya sinabing, pinapatawad na kita. Ang sugat ay masyadong malalim para maghilom sa isang salita lamang. Sa halip, sinabi niya ang mga salitang mas mahalaga. Umuwi na tayo, Kenzo. Huminto siya saglit at idinugtong para sa mga bata. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Kenzo, isang ngiting pagod ngunit puno ng pasasalamat. Tumango siya. Iyon ang simula. Ang simula ng mahabang daan patungo sa paghilom. Isang taon din lumipas. Ang malawak na mansyon sa Makati ay naibenta na. Ang De La Vega Holdings ay may bago ng Si Miguel de la Vega ay nahaharap sa maraming kaso. Sa isang maliit na bayan sa Laguna, sa isang bahay na hindi gaanong kalakihan, ngunit puno ng init at sigla, isang bagong buhay ang sinimula ng pamilya de la Vega. Nasa sala si Kenzo, nakaupo sa sahig, tinutulungan ang kambal sa kanilang assignment. Wala na ang kanyang mga mamahaling relo at sapatos. Isa na siyang full-time na ama at hindi pa siya naging ganito kasaya. Lumabas si Samantha mula sa kusina, may dalang-dalawang tasa ng kape. Inabot niya ang isa kay Kenzo. Nagtama ang kanilang mga kamay. Isang pamilyar na kuryente ang dumaloy. Ngumiti siya. Isang tunay na ngiti. Umupo si Samantha sa tabi niya. Hinawakan ni Kenzo ang kanyang kamay. Magkahawak kamay silang pinanood ang kanilang mga anak na naglalaro, nagtatawanan. Ang katahimikan sa pagitan nila ngayon ay hindi na dahil sa pag-iwas o sa bigat ng mga lihim. Ito ay isang komportableng katahimikan. Isang kapayapaan na kanilang pinaghirapang makamit. Alam nilang pareho na ang mga peklat ng nakaraan ay mananatili roon. Ngunit natutunan nila na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang perpektong tao o isang perpektong buhay. Ito ay tungkol sa pagyakap sa mga di kasakdalan. Ito ay tungkol sa pagtatayo ng isang bagay na maganda mula sa mga durog na piraso. Ito ay tungkol sa paghahanap ng kapayapaan, hindi sa kawalan ng gulo, kundi sa gitna nito. At doon, sa simpleng bahay na iyon, sa gitna ng tawanan ng kanilang mga anak, sa wakas ay natagpuan nila ang kanilang tunay na tahanan. Ang simula ng kanilang katahimikan. At dito nagtatapos ang kwento ni Kenzo at Samantha. Mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat, mga mahal naming tagapakinig. Salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata, sa pagtawa at pag-iyak na kasama sina Kenzo at Samantha sa kanilang masalimuot na paglalakbay. Bilang manunulat, ang bawat salitang aking isinulat ay may kasamang pagnanais na maantig ang inyong mga puso at mag-iwan ng isang mahalagang aral. Ang kwento nila ay nagpapaalala sa atin na walang perpektong pag-ibig dahil walang perpektong tao. Ito ay tungkol sa tapang na magmahal sa kabila ng mga pagkakamali at sa lakas na magpatawad kahit gaano pa kabigat ang sugat ng nakaraan. Sapagkat ang tunay na pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala, kundi para sa kapayapaan ng sarili nating puso at para sa kinabukasang nais nating buuin. Ngayon, nais naming marinig ang inyong tinig. Ano ang pinakapumatak na eksena sa inyong isipan? Anong aral ang babaunin ninyo mula sa kanilang kwento? Hinihikayat po namin kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga komento ang nagsisilbing inspirasyon at lakas para sa amin upang magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong tatatak sa inyong puso.
Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento. Muli, ito ang inyong lingkod at tagapagkwento na laging nagpapasalamat sa inyong pakikinig.